Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na sa Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma o ng 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Bawat linggo, tayo po ay dadalhin ng ating pong pagdiriwang sa ating mga pagbasa para mas maunawaan natin ang ating pong tinatahak, yung ating nilalakbay. Bawat linggo, naglalakbay tayo at pumupunta rin tayo kung saan naroroon si Jesus bago pa man maganap ang kanya pong pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay. Babalikan natin ito linggo-linggo para hindi natin makalimutan. So, puntahan natin ang unang linggo. Noong unang linggo, saan po tayo dinala ng ating pong Ebanghelyo? Sa kwento sa Ebanghelyo, saan tayo dinala? Saan tinukso si Jesus? Saan tinukso si Jesus? Di ba kasi doon sabi, no? Dinala siya ng Espiritu Santo sa... Saan? Ngayon yon. Noong nakalipas na linggo, saan dinala si Jesus ng Espiritu Santo para tukso-tuksuhin o doon siya tinukso-tukso ng demonyo? Saan? Hindi po. Saang lugar binanggit sa Ebanghelyo, dinala si Jesus para tukso-tuksuhin? Disyerto. Magkaiba yung bundok sa disyerto. Okay? So sa disyerto, sabi doon, tinukso-tukso si Jesus. Naalala niyo pa ba kung paano tinukso at ano ang ginamit na panunukso ng demonyo kay Jesus? Ate.
Ano yung unang tukso na ginamit? Uy, alam ko 5:30, no? Nakakaantok. Pero ito yung pinili niyong oras, ha? Hindi pwedeng lilipas yung ating paglalakbay ng Kwaresma na wala tayong naaalala. Kaya kailangan kahit matanda na, hindi pwedeng sabihin matanda na kami, Father, kasi dapat nung kabataan, alam na natin ito. Ha? Mag-memory plus na, ha? Ano ang mga panunokso? Kahit hindi sunod-sunod. Ano ang mga panunokso na ginamit ng demonyo? Nay, pupungas-pungas na. Diba? Ano? Hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, ha? Kasi ang demonyo naririto. Diba? Lagi kong binabanggit yan. Ang demonyo hindi titigil na manukso para tayo walang maalala. Minsan yung ganun, yung wala tayong maalala kasi baka hinayaan natin na ang demonyo kunin lahat ng narinig natin. Ano po ang naalala ninyong panunukso? Taon-taon naman po ito, no? Taon-taon. Ano ang panunuksong ginamit? Dali, hindi tayo makakausad, do. Choir. Uy, kausapin mo ko. Ano ba? Tumatalikod. Ha? Nakalimutan na. Next Sunday, ha? Babalikan ko kayo next Sunday, ha? Ano ang unang tukso? Di ba yung tukso? Mambihira. Ano yung unang tukso? Tinapay. Kagutuman. Di ba sabi, di ba kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, ay nagugutom na sa Jesus, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kaya nga, di ba, ang daming tao madaling matukso kapag binigyan mo ng pagkain. Tukso yan. Bigyan mo nga lang ng 3 kilong bigas, iboboto ka na niyan eh. Diba? Ganyan ang demonyo. O kung hindi ka marunong magpigil, magdisiplina ng kagutuman mo, madali ka talagang bibigay. Pero ang sabi ni Jesus, diba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita o bawat salita ng Diyos. Pero ang demonyo, sasabihin sa'yo, kalokohan yan. Magugutom ka. Sige, kumain ka. Panahon ng Kwaresma, di ba? Fasting and abstinence. Ano yung pangalawang tukso? Nay, pangalawang tukso. Hinahanap-hanap niyo ito tuwing katapusan. Payout. Di ba? Pera. Kayamanan. Di ba? Ang sabi ng demonyo kay Jesus, di ba? Bibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. Di ba? Andiyan ang kayamanan. Pag may pera ka, may power ka. Kaya nga kahit mali, dahil may pera, tama na. Kasi ikaw ang masusunod. Ano yung pangatlo? Pangatlong panunukso. Magpatihulog. Diba? Sabi mo, sige, magpatihulog ka. Kasi iingatan ka ng anghel. Sinabi yan. Pero ang sabi ni Kristo, ang sagot niya doon sa demonyo, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Yun yung unang linggo. Yung katotohanan tungkol sa demonyo. Didemonyohin ka. Tutuksuhin ka. Mas magiging malakas siya ngayong mga panahong ito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka sa tukso. Maghanda ka na mapaglabanan mo. Hindi yung maghanda ka para i-entertain mo ang tukso. Ngayong ikalawang linggo
nasaan tayo? Yung pinagsasabi nyo kanina. Nasaan tayo sa ikalawang linggo? Saan tayo dinala ni Jesus? Saan ay? Saan? Wala na akong face mask kahit may bell palsy pa ako. No? Inuubo naman ngayon. Ha? O, sige. Brad, saan tayo dinala ngayon? Tapos na yon. Move on na. Move on. Saan tayo dinala? Sa bundok. Okay. Sa bundok tayo dinala. Anong ginawa o gagawin ni Jesus sa bundok? Ano ang gagawin? Naririnig nyo na, may mga ano na, Ano ang gagawin ni Jesus sa bundok? Tay. Ate. Mananalangin. Diba? Isang bagay na pinagagawa sa atin sa panahong ito ng Kwaresma na tayo ay magdasal. Kasi sa pamamagitan din ng dasal natin, malalabanan ang tukso. At ang isang tao na nagdarasal, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pamumuhay. Nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw, sa kanyang pag-iisip. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magdasal ka. Di ba? Lagi lang natin ina-underestimate yung pagdarasal. Pero ang pananalangin, ang pinakamabisang kapangyarihan na mayroon tayo, pero hindi natin ginagamit. Kaya napakadali nating matukso, napakadali nating masira. Di ba ang sabi sa Ebanghelyo? Habang siya ay nagdadasal, nananalangin, nagbago ang kanyang anyo. Naranasan nyo na ba talaga yung magdasal? Yung ginagawa natin dito, sama-sama tayo nagdadasal. Pero yung nagawa mo na bang magdasal? Naranasan na ba natin yun? Sa pagdarasal kasi, di ba? Bakit pumunta ng bundok si Jesus para manalangin? Anong ipagdadasal niya? May gagawin siyang sakripisyo. Di ba yung ipapapatay siya, ipapako sa krus, yun yung, ano ba, gagawin ko ba ito? Iaalay ko ba ang sarili ko? So, isang desisyon na kailangan ng matinding pananalangin bago ito gawin. Marami sa atin, mga taga-simbahan, naglilingkod sa simbahan, serve ng serve, pero hindi tayo nakakapagdasal. Pupunta nga lang tayo sa simbahan, no? Pwede para magbasa, para mag-serve, para kumanta, para mag-lector, pero nakakalimutan natin magdasal. Nakukuha niyo po ba? Diba? Kung mayroon kang gagawing desisyon, bago ka magdesisyon, idaan mo muna sa mataimtim na pananalangin para makita mo, kumbaga, no, yung mga pros and cons, di ba? Ano mangyayari? Ano ang dapat isakripisyo? Ano magiging epekto nito? Hindi lang sa akin, kundi sa buong, no, kung sino man, may maaapektuhan nito. So, pero gagawin mo ito ng kusa, ng sayo, ng walang pumipilit, ng hindi ka pinipuwersa. Desisyon mo ito para pagdating na araw, wala kang ibang sisisihin kasi desisyon mo ito. Kaya nga, pinagdasalan mo ba yan? Akuin mo. Ganun kahalaga po, no?
At ang isang taong madasalin, gaya ng sinabi ko, nagkakaroon ng pagbabago sa kanya. Hindi kakayanin kasi ng tao. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. At ang tulong na yan, nakukuha natin sa pananalangin. Nakikipag-usap tayo sa Diyos, humihingi tayo ng gabay sa Kanya na maliwanagan ang ating mga kaisipan para nang sa ganon, anuman ang ating pong gagawing desisyon, aakuin natin ito. Katulong ang Diyos. Amen.